Ikinababahala ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON ang posibleng epekto ng mabagal na pagdating ng mga imported na bigas sa mga pamilihan. Ayon sa grupo, nahaharang ang agarang paglabas ng mga imported rice dahil sa matinding port congestion na maaaring magdulot ng paggalaw ng presyo ng bigas sa merkado. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Sheena Torno. Sa ibinahaging video ng isang concerned citizen sa SMNI News, kitang-kitang dagsa ng mga mamimili ng imported rice sa loob ng Intercity Industrial Rice Mill Estate sa Bukawi, Bulacan. Kuha ang video noong Biyernes at Sabado, Enero 23 at 24 ngayong taon, ayon sa hindi napakilalang source. Nahirapan sila sa pagbili ng imported rice kahit papinayagan na ng Department of Agriculture ang muling pag-aangkat nito. Ang Intercity Industrial Rice Mill Estate ay isang industrial at commercial zone na kilala bilang sentro ng rice trading at rice mills sa rehiyon ng Gitnang Luzon. Isa sa nakikitang dahilan ng Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated o GRECON ay ang mabagal na pagdating ng imported rice sa mga pamilihan. Ito ang sinabi ni Orly Manuntag, spokesperson ng grupo at isa ring rice importer. Napapansin lang naman po namin yung pagpasok po ng bigas, siguro po sa port may mga congestion po tayo na nare-receive na report dahil yung mga bigas po natin ina-inspection po 100%. So parang nahihirapan po yata sa processing na makalabas po sa merkado. Ang ikinababahala lang ng grupo ay ang posibleng epekto ng port congestion sa supply at maging sa presyo nito sa mga pamilihan. Panawagan nila sa pamahalaan bigyang prioridad ng Bureau of Customs ang pagdating ng mga imported rice sa bansa. Magkaroon po siguro ng special window. Pagka bigas talaga, dapat siguro magkaroon po tayo ng another pass lane para, green lane ang tawag po dyan, para naman matulungan po natin na hindi na magtagal po sa port at makapaglabas na po agad at mapunta na po sa merkado. Sa datos ng GRECON, umabot na sa 450,000 metric tons ng imported rice ang pumasok na sa bansa ngayong buwan. Bukod pa rito ang 300,000 metric tons na bigas sa buwan ng Pebrero. Sa oras anya na hindi ito matugunan ng gobyerno, asahan pa ang dagdag na piso hanggang 2 piso na taas presyo sa imported na bigas. Ngayon pong January ay lean month season. And then February, ibig sabihin po niyan ma'am, wala ho tayong harvest po ngayon. So kinakailangan po talaga, for the meantime, umasa muna po tayo sa imported. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas na ngayon sa 46 hanggang 47 pesos kada kilo ang presyuhan ng imported rice. Mas mataas yan sa 45 pesos na itinakdang maximum suggested retail price o MSRP ng ahensya. Sa panig naman ng DA, tinutugunan na umano nila ang problema na ipinarating ng mga grupo ng rice importer. Katunayan na abot sa halos 20 pantala ng binigyang pahintulot na maipasok ang mga bagong dating na imported rice. Kabilang dito ang Subic, Batangas, Manila International Container Port, Port of Manila, Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Gensan, Iloilo, Bacolod, Zamboanga, Tacloban, Tabaco Albay, Dumaguete, Tagbilaran, Calbayog at Iligan. Idinagdag din ng ahensyang Bataan Port at Poro Point sa La Union. Naniniwala ang ahensya na ang pagkakaroon ng karagdagang port na maaring pasukan ng imported rice ay solusyon sa port congestion. Paglilinaw lang ng ahensya, lahat ng shipment ay dapat dumating sa o bago ang February 28, 2026. Kapag lumampas sa petsang ito, hindi na ilalabas ang bigas at ibabalik sa pinanggalingang bansa na gastos ng importer. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.